So ito may tanong si Lodi, no? Sabi niya, kapag po ba nag-create ng new wallet, kailangan po bang mag-lock up ulit para sa mine na bago o yung natitirang balance? Pag-isagot po, Lods. Depende kasi yan eh. Wala siyang kinalaman, Lodi, unless yun yung bagong wallet na i-connect mo dun sa mainnet or dun sa checklist mo. Sa ngayon, meron ka ng old wallet. Di ko alam kung meron na bang na-transfer na mga token dun sa wallet mo, sa existing wallet mo na nakakonect dun sa mainnet checklist, okay? Anong dahilan ng pag-create mo ng wallet? Nawala mo ba yung passphrase mo? Yun yung unang dahilan bakit ka mag-create. Kasi nga, kailangan mo yung mga bagong papasok, yung hindi pa na-transfer dun sa wallet, dun sa old wallet mo, kailangan mag-transfer sa bagong wallet. Kasi pag di mo pinapalitan yun at nawala mo yung passphrase, Lodi, hindi mo lang din makukuha yung mga coins mo. Kaya, ang gagawin mo kung nawala mo talaga yung passphrase, ayun, mag-create ka ng bagong wallet, tapos i-update mo dun sa mainnet checklist. At yun, depende na sa'yo kung gusto mong i-lock up, pero andun naman kasi yung 1 week lang eh. Okay, para lang magawa mo yung lock up period na sinasabi nila kasi required yun eh. Pero hindi mo naman kailangang i-lock up lahat ng 2 years or 3 years. Pwede mo ng 1 week tapos 50% or 25%. So, check natin, okay? Kasi yung tanong mo, parang kailangan ba bang mag-lock up? Anong dahilan? Bakit ka mag-create ng bagong wallet? Kasi hindi siya advisable ngayon eh. Kailangan mo lang mag-create ng wallet talaga kung na-hack yung account mo, yung wallet mo, or kung nawala mo talaga yung passphrase. Okay? Kung sakali andun sa dalawa, so mag-create ka ng wallet. Andito, di ba? Una mong gagawin muna, punta ka dito sa may checklist mo. Sa mainnet checklist mo, Lodi. Okay? So dito, since kompleto ka na, di ba? So, na-complete mo na lahat. Ang problema, na-hack yung existing wallet mo na nakakonect dito sa Pi application na kung saan dun na-send yung mga Pi coins mo or nawala mo yung passphrase so di mo ma-access. Sayang lang yung mga coins na yun. So, ang gagawin mo, okay, kung gusto mo mag-create ng bagong wallet na dahil ganun nga nangyari sa sitwasyon mo, i-click mo lang tong create a Pi wallet. Ngayon, mapupunta ka sa wallet mismo. So, since hindi mo ma-access yung existing wallet mo, eto, okay, lost your passphrase, you can create a new wallet. Okay, yun lang yung dahilan niya bakit ka magki-create dahil nawala mo yung passphrase mo. Pero tandaan mo, wala ka ng access talaga dun sa Pi coins na namina mo. Na kung saan na-transfer na sa wallet mo Pero yung andun pa na namamine mo, andun pa sa application, pwede pang ma-transfer yun sa bago mong wallet pag maka-create ka. Once na na-create mo na yung wallet mo, ang gagawin mo, i-add mo na siya. Okay? So pag click mo ganyan, mag-create ka ng wallet, ayaw kong gagawin yan. Yan na yung i-update mo yung bagong wallet na ang i-confirm mo dito. So kapag nakakapag-create ka, diba? Kunin mo yung passphrase mo dito, i-confirm mo na ito yung bago mong wallet na gagamitin para sa mga darating na Pi coins mo, para sa mga next na migration. So makukonfirm mo yan at malalaman mo din yan na yung bagong wallet ang na-acknowledge ng application, ng Pi application kung pag i-open mo sa 7, machi-check mo kung ano sinasabi niya dito. The wallet address using to sign at kung ito yung bagong address na create mo, okay na yan. Pero pag ang nagpapakita pa dito is yung old na nawala mo na yung passphrase, then kailangan mong i-update. Tapos sa 8, makikita mo dito, okay, migrated. You will be automatically added to the migration if you have finished 1 to 7. Complete na sa akin. Meron nang na-transfer dun sa wallet ko. Pag i-click mo, ayun, nagse-second migration na sila. Okay? So, yung old na wallet ko na hack, kaya pinalitan ko siya. Pero dun sa old wallet ko yun, meron na siyang na-transfer na coins dun. So, pinalitan ko na siya. Pinalitan ko ng bago. Since meron ng second migration or third migration, basta kasi meron pa akong coins na kung saan hindi pa na ma-migrate, saan siya pupunta? Dun sa bagong wallet na inilagay ko. So, ganun lang yun, okay? Huwag kang mag-create ng wallet na basta lang gusto mo lang mag-create. Kung meron ka namang access dun sa una mong wallet, huwag na muna, okay? Hindi siya advisable. Advice lang na mag-create ka ng wallet kung nawala mo yung passphrase. Kasi nga, saan mo naman, di ba? Sayang lang yung mga na-mine mo kasi hindi mo na ma-access yung mga coins na kung saan natatransfer dun sa existing wallet mo na nakakonect dito sa mainnet. So, dun naman sa lock up, pag lock up naman, eto, lock up. Click mo. Pwede mo namang baguhin yan. Kumbaga, ayan 6 months na lang sa akin. Yung mga next na mamamigrate, mga Lodi, anong mangyayari dun? 6 months na lang. Pero nung nakaraan, inilagay ko 3 years. Ibig sabihin, tapos na yun. Dun sa mga first migration yun. Pero ngayon, pag gusto mo pa rin baguhin, pwede mong baguhin. Ilagay mo yan, okay? Or ilagay mo ganyan, 90, 50, 50% lang, 6 months, ganyan. Pwede mo naman siyang baguhin eh. Pero sa akin, yung nakalagay, hindi ko na siya babaguhin. Eto na yung ginawa ko. So, eto yung susunod
susundan ng mga bagong mamamigrate na token. So, malalock up na lang for 6 months. Yung 100% malalock up for 6 months lang. Yung mga bagong matatransfer dun sa bago kong wallet. Yan yun na yung pinakamababa basta magawa mo lang itong lock up, Lodi. Okay, 25 saka 2 weeks. So, pag pumunta ka dito, checklist. Nakita mo, meron na na-migrate sa akin. Ito yung old wallet ko yan. Tignan mo, GRP Unlast, na meron na migrate. Pero, nag-aantay pa ako ng migration sa mga ibang token ko na hindi pa na migrate. Pero, sa ibang wallet na siya mapupunta. Kasi nga, etong wallet na to ay na-hack siya. Yun lang, okay? So, konti lang naman yun yung transfer, mga 1,000 lang. So, yun lang mga Lodi about wallet, kung bakit ka magki-create. So, kung green na lahat yan, especially itong number 7, pag green na lahat, waiting ka na lang. You will be automatically added to the migration, sabi niya, pag natapos mo itong 1 to 7. So, natapos na nating lahat. Wala ka ng problema dun. Antayin mo na lang mga Lodi, okay? But make sure na yung i-connect mong wallet is alam mo yung passphrase at hindi siya na-hack or kung ano-ano, okay? So, wag nyo munang transferan ng mga Pi coins yan kung wala pang namamigrate na coins kasi hindi pa yan active sa mainnet. Once na meron na na-transfer from migration, okay? Ibig sabihin, naging active na yan sa mainnet. At dun na pwedeng mag-transfer galing sa pioneers na kasama mo, active na yung wallet mong ganun. Okay? Pero sa ngayon, na wala pang naita-transfer dun sa wallet na create mo, tapos may magsisend sa'yo ng Picoin, hindi pa pasok yun. Bakit? Kasi yung wallet mo na yun, hindi pa siya active. Magiging active lang siya sa mainnet once meron ng na-migrate na token galing sa yung reward. Okay? So yan lang mga Lodi. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye.